Hello, magandang araw, no? 2 PM. Sana ma-upload ko to ng 2 PM. If hindi, kahit gabi na. Kasi tinanghali ako ng gising eh. Anyway, mga kababayan ko, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ako medyo hati ang opinion ko dito eh. Pero nakaka-high blood na pag pinanood mo. So, ang caption nitong ito'y uploaded ni Charlie P. Baguio. Hindi ko alam kung anong religion ito eh. Pero malamang, 'di ba, pag may pastor born again, may iba pa bang religion na may pastor na tinatawag? 'Di ba, pagka Katoliko pare, pagka Iglesia ministro. Tama ba ako? Kadalasan kasi pag pastor ang term born again eh. Tama? Pero tingnan nga natin 'to. Kasi ang dami ding born again na grupo, 'di ba? Anyway, ipanoorin nga natin 'to kung ano ba 'to. Asan si Jupes? Pagagalitan ko yun eh. Ngayon, hindi na tumino eh. Hindi na naging on time yun eh. Yan Kararating mo lang ba, Jupes? May sinundo ka ba, anak? Nauna pa yung mga bisita mo sa'yo. Mas madali kayong magpatawad sa financial immorality kesa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Tinuturo eh, no? Makinig, mga magdanakaw. Makinig, Jupes. Makinig, yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Ha? Anong difference ng tithes at offering? Ang tithes, 'di ba, parang wait lang ha, tingnan nga natin yung kung masasagot ng AI yan. Difference tithes and offering. Tingnan nga natin. The tithe is a fixed percentage of your income, usually 10%, that you have to give God on an ongoing basis. An offering, kung may extra ka. 'Di ba? Ang offering, hindi ito puwersahan. Pero bakit sinisita niya? Kung may extra ka, no, do sa hindi extra money or time, hindi lang naman pala pera. Pero yung tithes, pera 'yon, 'di ba? Yung ng income mo 10%. Kasi may ako niyan eh. May may naririnig ako diyan, ang laging batayan diyan ay yung Malakyas 310, Malakay 310, 'di ba? Yung 10%. 'Di ba? Ayoko nang kontrahin 'yon. Kasi 'di ba? Kasi ayoko nang yun ang interpretasyon nila eh sa yes, pwede naman, bahala kayo, no, kung yung 10% na yun. Pero sige, magsasabi ako ng sa akin. Kasi yung sa 10% na yun ay hindi naman sa panahong Kristiyano tinuro yun. 'Di ba? Yung 10%. Maybe, no, may batayan kayo para kung nafi-feel nyo. Kasi, wait lang ha. Ako naniniwala naman ako naniniwala naman ako na inutos naman talaga na tumulong ka sa simbahan or sa simbahan ba? Or sa grupo ng nakalagay naman sa Bible yan eh. Pero yung Malakyas 310, hindi naman sa panahong Kristiyano tinuro yun. For me, pero kung mamaliin nyo ako, okay lang, 'di ba? Wala namang problema. Kasi ang pinapagbatayan ko naman sa panahong Kristiyano, yung 2 Corinthians 9:7, nakalagay dito, magbigay ang bawat isa
ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay na masaya. 'Di ba? Kung aanuhin mo yung 10% ng kinita mo do sa Malakias 3:10, kasi kung tingnan nga natin yung Malakias 3:10. Malakias 3:10. Ito kasi yung palaging batayan eh. 'Di ba? Nakalagay dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin nyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ito yung ito yung madalas na gamitin ng mga pastor eh. 'Di ba? Malakias 3:10. Asan na ba yung 10 dito? Dalhin nyo. Hindi ko rin hahayaang salantain ang mga balang ng inyong pananim at pamumunga ng sagana. Sorry, hindi nyo pala nakita. Dahil dito ay sasabihin lahat ng bansa. Kasi hindi naman sa panahong Kristiyano to inutos eh. Parang yung utos kay Adan at Eva, may specific kasing pinag-utusan yan. Ibig mo sabihin yung inutos kay Adan at Eva na humayo kayo at magpakarami, applicable pa rin ba sa atin yun? Ang daming tao na nga sa mundo. Di ba, men? Anyway, kung ayokong makipag-argue dyan, kung yan ang paniniwala nyo, di okay lang. Kung yun naman talaga, kung nagkakamali din lang naman ako ng pag-interpret, di okay lang. 'Di ba? Pero men, itong ginagawa ng pastor na to kasi regarding ito dun sa sinasabi niya yung offering kasi 'di ba, hindi naman puwersahan 'yon. Let's say yung tithes, may fix yun yung tithes eh. Pero bakit pati yung offering didiktahan mo? Paano kung hindi na kaya ng miyembro mo? 'Di ba? Pero sa konteksto nitong ginagawa niya, may opinion naman ako na magiging fair naman ako para kay pastor. Makinig mga magnanakaw. Makinig, Jupes. No? Makinig. Pinapangalanan. Yung mga Ano kaya itsura ng mga tinuturo niya? Siguro sabing ganon. tithes lang ng tithes, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Why? Hindi kayo kasama rito sa church. Ano ba meron doon sa church niya na yon? 'Di ba? Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. So ang tinutukoy niya, yung yung pera na, kasi huwag ka magbibigay ng 20 pesos, may paupahan ka. Sabing ganon. Ano sabi ito? Brother Louie. Brother Louie. O hindi ko naabutan yun naririnig ko lang na pinapatugtog ng kapitbahay. Do not give 20 pesos. Huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo kayo. Si Jeruel. May mga trabaho na yan Sino hindi pa nakakita doon?
Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project Wait lang, ano ba to? Anong religion ba to? Anong sekta to? natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na, Arvin? Kita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Hiyang-hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Ano ba yun? Hindi. Para maging fair sana sa nag-post nito, dapat sa bagay, kung ayaw niya naman sabihin kung anong, kasi nakalagay dito sa comment na basa ko, I've been asked to stop sharing the video. I have received messages from unknown people insisting their morals rather ask me to stop sharing. Talk to this pastor to stop shaming believers. My goal is never to put someone in shame. The shame is done before I share this video. Let the all-knowing pastor who exalts his own theology put a stop to his doing, not my intent to share. Yung nasabi ng ano. Anong ibig niya sabihin? English kasi eh. Magbigay! May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman eh. Okay po? Miski na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Bisita. Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pero I read it somewhere. Hindi ko alam kung biblical, na pagka halimbawa, hindi mo kapananampalataya pa, hindi mo siya pwedeng singilin. Or, hindi, pwede siguro magbigay nga naman, pero hindi persahan. Pero yung ito kasi, binigyan mo ng clue eh. Oy, magbigay ka, pwede ka magbigay ha, kahit na ano. Parang, masyado naman siyang sa pera. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kaya-hiya ka. Okay? Ricky, ayun pala. Andiyan ba? Nadadala mo na? A bit late ka kanina. Nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli ha. Wala kayong kakwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuhuli pa kayo. Leonard. Bulok, tanga, stupido. Cavite, sa Cavite daw ito. Yung ibig sabihin ng BTS. Sa totoo lang. BTS. Bulok, tanga, stupido. Di ba, bobo tanga, may S yung may term din kami BTS nung panahon ni FLM eh. Tabi-tabi po Dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon mga pastor, huwag kayong masaktan. Maraming BTS na pastor. Hindi alam ang kanilang ecclesiology, nagpapastor. Kaya sabi ko kay Pastor Mer, sinusuportahan mo si Romuald Olango. Ikaw nagsasabi ng Proverbs chapter 28, verse 26. He that believeth in his heart is a fool. Huwag dahil sa kaibigan mo yan, susuportahan mo. Dahil ahas yan dito. Kaibigan mo yan, tapos kaibigan mo ako. Kaya sabi ko sa kanya, ultimatum ito, Pastor Mer, kung hindi ka makikipagkalas dyan, sa mga tinutulong mo dyan, nung last Saturday, lumayo ka dyan. Ahas yan. Inalagaan ko yan. Ahas yan. Okay, Yung Mario Curay, panayang usap dyan. Kayo, ngayon, mapapayapa na kayo. Kayo mga nandyan, tama po ba? Na yan, nagbububulong? Imbis na amen, grabe ka. Sobra ka. Sinungaling ka. Ako yun Habang nagpipreach ako, nung Sunday. So sabi ko, kung ganyan, kinabukasan, prayer time namin, sabi ko, Pichard,
Wala na yan. Huwag mo na papupuntahin dito yan. Hayop yan. Ahas yan, lintayan, satanas yan, peste yan, anay yan. Pero 'di ba, what do you mean wag nang titiwalagin na ganon? Yun ba yun? Nung Wednesday, nag-attend pa yung mga hindi, nakarinig pa sila, no, ng lalong judgment ng Diyos. At walang repentant attitude, yabang, pride, covetousness, and rebellion, lahat ito karakter ni Satan ang bumalot sa kanila. Lahin kayo. Kaya tanggalin na to tanggalin na to sa ating group chat. Arellano mag-asawa. Grabe. Itong mag-asawa to, Diyos nito, trabaho. Walang kaisipan na matino itong taong to eh. May tililing nga eh. Dapat i-endorse. Yung isang pamilya Grabe. rito, na 7 taon naging miyembro namin, walang giving yon, Pastor Recto. Walang giving. At yung dalawang anak, yung isang anak, Dinamay pa. Anak ko? saan ko man makita yon? Pati yung nanay, dito ang ayos kamo ng damit ha. Saan ko man makita, naka-leggings lang. Walang palda, leggings lang. So, umalis dito. Bago pala umalis, bumisita muna sa ibang church. Actually, nung service nila Pastor Hek, nandun pa eh. For me, pagka umalis na sa'yo, dapat hindi mo na inaano. Hindi, siguro gusto niya maging example, yung mga umalis sa religion niya. Tama ba? O sa sekta niya. Ano bang sekta nito? Siya ba yung pinaka-head? Or isa lang siya sa mga, Kasi may ganun, di ba? Sa religion may pinaka-head, then parang isa lang siya sa mga pastor. Pero siyempre, satanas na yan, hindi natinag doon sa mga sinabi ko. Kumamay pa sa akin habang kumakain. Sabi ko, sige na, okay na. Kamay ka, satanas. Kamay ni Judas. Satanas. Yung espiritu ninyo, halatang halata ako. Kasi spiritual ako. I'm filled with the Spirit. Kayo, filled with Satan's Spirit. Satanic Spirit kayo eh. Para tayo ngayong linggong ito, magkakaroon ng another first fruits commitment. Halos inisa-isa ko na kanina Kung kayo nagkaroon na ng trabaho, mag-first fruits na kayo. Lahat ng yan, lahat ng sweldo nyo, lahat ng unang renta ng inyong mga pabahay, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat ng unang sweldo nyo, bigay nyo sa Panginoon. Wait. Ganito, Ignorante po kasi ako pagdating sa mga ganyan eh. Pero naniniwala naman talaga ako na teaching sa Bible yon. Ang tanong ko, yung mga pastor ba, nagbibigay din kaya sila? Sa Or ang trabaho lang talaga nila ay magpastor lang talaga? At dun lang sila aasa. Hindi, nagtatanong po ako, dun lang sila nag-aasa dun sa ibinibigay ng ng membro. Wala rin bang hanap buhay si pastor nang sa kanya? Kasi kung ganon, unfair naman yun sa mga miyembro mo. Kung ikaw hindi ka magbibigay, hindi ka naman Diyos. Isa ka rin naman sa follower ng Diyos, di ba? Nagkataong medyo leader ka lang. Di ba? Parang ka lang ng hindi ka naman mismong apostol na nakasama ni Jesus Christ. Di ba? Yun lang ang mga tanong ng ignorante kasi ignorante po ako pagdating sa ganyan eh. May authority ba? May nasusulat ba na authority? May authority ang pastor na hindi na magtrabaho at umasa doon sa... Tinatanong ko yun, just in case na itong pastor na ito ay walang trabaho. Na full-time lang talaga siya nagpapastor. Diba? Tapos ang masakit pa nito, dikotse pa siya yung mga niya. Meron naman akong kilalang pastor na taga Valenzuela. Kasi kakwentuhan ko yun pagka hindi naman kami nagdedebate. Pag may naguguluhan lang ako sa Bible katulad nung yung tungkol sa existence ng alien
Kasi sa Ezekiel 1, 'di ba, may nakita daw si propeta Ezekiel sa langit na parang metal, 'di ba? Naalala ko 'yun eh. Ahead sa akin ng ano 'yun. Graduating na 'yun ng nurse. Mga first ano lang ako, first year. Parang malapit lang siya dun sa bahay namin. 'Yun, nagtatrabaho 'yun pero pastor siya. I don't know ngayon kung hindi na siya nagtatrabaho ngayon, 'di ba? Tsaka merong ano yun, may karinderya yon. Unli Rice nga ang karinderya nun eh. Pero pastor siya. Hindi, na-fail ko lang tanongin nung time na yon na yung kinikita mo ba na yan ay ibinibigay mo din sa church? Kasi naninindigan din siya sa ano eh, just sa 10% eh. 'Di ba? Pero itong yung karamihan ba sa mga pastor may iba pa bang trabaho or negosyo? At ang tanong ko, nagbibigay din ba sila? 'Di ba? Kayong mga ano, kadalasan born again yung may mga pastor eh. Ganun ba yung mga pastor nyo? Or hindi? Na talagang ano lang, nangangaral lang. At kung nangangaral lang, walang ibang pinagkakitaan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang daming alahas or ang daming ano? Kasi ano no, I believe lahat naman ng religion may corruption. Hindi naman kasalanan ng Diyos yun eh. 'Di ba? Kasalanan yun ng mismong taong nasa religion. Lahat naman ng religion may, hindi ko naman sinasabi na let's say ako ay Katoliko. Ang religion ko na ay puro banal na lahat. Hindi ko naman sinasabing ganoon eh. 'Di ba? Nagkataon lang na merong may topic dito na ito na isa lang to no, 'di ba? May kanya-kanyang kabulukan din naman bawat religion, tingin ko naman. 'Di ba? Sa Katoliko may issue na yun nga yung mga pare, 'di ba? Huwag na tayong pumunta sa mga ganun. Ito na lang ang pinag-uusapan natin. Na ano ko lang, 'di ba? Parang unfair naman na ganyan-ganyanin mo yung mga miyembro mo. Parang ang bukang bibig mo eh yung magbigay kayo. Nahalata mong hapit na hapit yung yung ano yung sekta na kinaaniban mo na at kailangan talagang ano may magbigay, 'di ba? Actually, yung luxury mo ngayon hindi naman naranasan ng mga apostol yan nung araw eh. 'Di ba? Hindi naman naranasan ng apostol yung ganyang kasarap na buhay na natatamasa mo ngayon eh na ang gara ng kasuutan mo. Kahit ultimong si Jesus Christ, 'di ba? Jesus Christ nga mismo nagtatrabaho bilang karpintero eh. Mabuhay lang yung pagiging tao niya eh. Alam na mga ano yun, 'di ba? Alam na mga taga doon yun kasi nga may senaryo na ano na nagtaka yung mga parang saserdote doon sa kanila na saan nakuha ni Jesus Christ itong talent na to? Na-discuss ko na to eh. Nasa Marcos yata yung ano yung title na yon. Sige na nga, kunin na nga natin. 'Di ba? Mas magandang ulitin ko na para makikita nyo lahat ng mga ano ko dito ay may batayan, 'di ba? Di ba? Dito sa Marcos 6:3, o mag-start tayo sa Marcos 6. Di ba? Ito kasi, ang sabi dito sa Marcos 6, mga kababayan ko, umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. 'Di ba? Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Nagtataka yung mga tao, saan nakuha ni Jesus Christ yung yung lahat ng mga pinagsasabi niya? 'Di ba?
paano siya nakakagawa ng himala? Sabi ng mga tao, nagtataka yung mga tao eh. Kasi nga, kilalang kilala siya doon sa lugar niya na doon sa community nila na walang possibility na si Jesus Christ ay magkaroon ng knowledge na ganon at hindi makakagawa ng himala. Bakit? Kasi kilalang kilala siya doon eh. Sabing ganon dito, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at ang kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniniwala sa kanya, di ba? Kasi kaya hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Alam nila na si Jesus Christ ay karpintero. Di ba? Ibig sabihin may trabaho si Jesus Christ doon. Nagtataka lang sila paano nagkaroon ng ganong wisdom si Jesus Christ at paano siya nakakapaggawa ng himala. Ibig sabihin, si Jesus Christ na nagtatrabaho bilang karpintero. Kaya si Jesus Christ mismo nagtatrabaho. Pero pag yung pastor nyo ay talagang ang kinakalakal lang ay salita ng Diyos lang, parang bawal nga yan, men eh. 'Di ba? Tingnan nga natin, maghanap nga tayo ng talata. Hindi ito galing naman, pero kung sakaling mali ang interpretasyon ko, paki-explain sa baba. Hindi naman po ako nakikipag-away. Baka ignorante lang kasi ako sa Hanap tayo no. Parang nabasa ko somewhere na ang kinakalakal lang talaga yung ginagawang business ay pagkat dito sa parang katulad dito sa 2 Corinthians 2:17, sabing ganun. Sapagkat hindi kami katulad ng maraming na gumagamit ng salita ng Diyos para sa sariling pakinabang, kundi bilang mga tapat sa Diyos at nasugo ng Diyos, ay nagsasalita kami para sa kay Kristo sa paningin ng Diyos. May translation pa nga sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Di ba? When you say kinakalakal, ginagawa mo negosyo yun eh. Pinagkakakitaan mo eh. Di ba? Bawal yan. Ibig sabihin, kung gusto mong may sa'yo, magtrabaho ka. Di ba? Kasi mahiya ka naman kung yung mga miyembro mo, kinukuba mo. Di ba? Alright? Lahat. Okay? Tapos, saka pa lang kayo So, ang initial, halimbawa, pag ikaw nagkaroon na ng trabaho, yung unang sweldo mong buo, or nagkaroon ka ng parentahan, according dito, kailangan ibigay mo ng buong buo yon ng inyong mga pabahay. Bigay. Ito Ngayong linggong ito, magkakaroon ng another first fruits commitment. first fruits ang tawag. May first fruits ba sa Bible? Tingnan nga natin. Meron ba nun? First fruits commitment. First fruits commitment. Biblical ba yon, men? Meron naman, to be fair, no? Kaya lang, ang nakalagay dito, ayon sa AI to ayon sa AI ng Google, yung first fruits na yan, ay inutos yan sa ang sinasabi ang first fruits commitment is a way to honor God by giving Him the best of what you have and to demonstrate that you trust and believe Him. The term first fruits appears in the Bible, and the practice of giving first fruits was an important part of Israelite worship. Sa mga Israel ito inutos. 'Di ba? In the Bible, the term first fruits appear in book of Exodus. 'Di ba? The Israelites were required by law to give the best of their first harvest to the Lord as a sacrifice and in worship. Sa Christians naman are not bound by the Old Testament law. 'Di ba?
Hindi siya bound. Pero ini-encourage daw to give cheerfully and liberally. Yung kung ano yung katulad nung binasa ko kanina ayon sa pagpapasya ng puso mo, 'di ba? Kaya lang kinakapitalize ito ng mga pastor, 'di ba, men? Kung hindi naman siya inutos sa atin, wag mo namang sa bagay kung depende naman sa pagdepensa ng pastor 'yan eh. Kung paano pero 'di ba? Halos inisa-isa ko na kanina no ha? Kung kayo nagkaroon na ng trabaho, mag-first fruits na kayo. Lahat ng yan, lahat ng sweldo nyo, lahat ng unang renta ng inyong mga pabahay, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat ng unang sweldo nyo, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Ginagamit na lang yung Diyos. Ano yung ibig ko sabihin, ano naman ang gagawin ng Panginoon dun sa pera na yon? Ginawa mo naman pulubi ang Panginoon. Hindi, logic ito ng Ako, ignorante ako pagdating sa ganyan. Pero simple logic lang naman ang aanahin ng Panginoon yung pera mo. Ginawa mo namang matakaw sa pera ang Diyos. 'Di ba? Immaterial ang pera sa Diyos eh. 'Di ba? I believe kung halimbawa, bibigyan ka ng Diyos eh pag walang-wala ka. Ikaw pa ang bibigyan ng Diyos eh. 'Di ba? Parang may deceiving dito. Alright? Lahat. Parang pwede mo naman sabihin siguro na ibigay nyo sa ating sa ating ministry para mas marami pa tayo mapangaralan, 'di ba? Magamit natin sa pero yung gagamitin mo na ibigay sa Diyos tapos 'di ba sa inyo din lang naman mapupunta. I'm so sorry po sa mga mau-offend pero ang sinasabi ko lang dito yung mga bagay na hindi ko naiintindihan. Kaya feel free na i-educate nyo ako kung meron talagang batayan yung mga Okay? ganyan. Tapos, saka pa lang kayo mag-tithe dun sa pangalawang sweldo. Alam mo yun, na marami sa atin dito, tumutugtog. Walang giving, zero. Kaya nga meron dito, malis eh. Sabagat, sinita ko patungkol sa, ako tumatanggap ka rito, zero giving mo? Pero kung ikaw mismo, miyembro ka, wala May kang allowance. commitment, umalis ka rito. Okay? Wala kang pakinabang. Sigurahan nyo, kung tama kayo dito. Calvary Baptist Church. Baptist pala. Sa inyong pagiging ganito. Dahil alam ko na may pera kayo para isa ka na siya dahil wala kayo sa pagiging. May trabaho kayo, may negosyo kayo, may sasakyan kayo, hindi kayo makamagbigay. Paulit-ulit yung paulit-ulit naman yung problem. So ito naman, bibigyan ko naman ng fair na na komentaryo. 'Di ba? Napansin ko din naman kasi dito sa video na to. Excuse me. Napansin ko dito sa video na to. Parang parang inedit lang doon sa part na 'yon. 'Di ba? Pag napakinggan mo nga naman ng puro ganun yung sinasabi, parang mawawalan ka ng gana. Pero you can deny the fact, hindi naman nababali yung konteksto nun eh. Ang konteksto nun, namwersa ka pa rin sa mga miyembro mo na magbigay. Or namahiya ka pa rin doon sa mga tao na hindi naman nagbago ang konteksto nun. Pero the way na i-edit kasi yung video, parang yun na lang lagi ang sinasabi niya. Parang yun ang dating sa tao. 'Di ba? At yung ganyan yung pagsasalita ng ganyan, feeling ko dapat internal na yan eh. May times din naman kasi na syempre pag nahihirapan yung simbahan nyo or yung samahan nyo sa pondo, 'di ba? Pwede ka naman mangatok sa mga miyembro mo siguro.
'Di ba? Kaya yung usapan na ito, pwede naman siguro yan hindi ko lang hindi lang maabot ng utak. Pwede naman siguro magsalita ka ng ganyan about sa pagkuha ng pera. Pero in private na lang siguro, wag sa samahan nyo. Kasi parang alam ko, may mga religion talaga na nag-i-struggle sa pondo. 'Di ba? Parang yung anuhan nila Kibuloy, yung samahan nila Kibuloy. Sila Kibuloy, hindi nila nilalagay sa public yan yung mga ganyan eh. I don't know kung nakaganda ba ito na to show people. Hindi, ganito talaga kami eh. 'Di ba? Kailangan talagang ipahiya yung mga magnanakaw at mga 'di ba? Kaya lang parang 'di ba? Ang layunin kasi for me ang layunin kasi kaya lumalapit ka sa religion ay para sa salvation at para mabigyan ka ng peace of mind. 'Di ba? Let's say tayo may pinagdadaanan tayo kailangan natin ng ng way para makipag-communicate sa taas eh. Kailangan natin ng grupo na tutulong sa atin para mapalapit tayo sa Diyos tapos puro ganyan ang maririnig mo. 'Di ba? Naniniwala ako na hindi lang naman yan yung ganyan. Hindi lang naman si pastor ang ganito ang pag-uugali. Marami pa pero mas pinili lang nilang hindi siguro ipubliko yung ganyang problem. 'Di ba? Nagkataon lang ito ay captured siya sa video na ganyan ang pinagsasabi niya. Checkin nyo yung sa inyo, baka ganyan din. Hindi nyo lang namamalayan. Mas mahirap nga naman yun, yung pagkakaharap nyo, ang bait-bait magsalita. Tapos pagka nakatalikod, mas malala pa pala dito, no? 'Di ba? Pero sa mga ganitong uri ng mas gusto mo na lang gumawa ng sarili mong way para makipag-communicate sa taas 'Di ba? Kasi lalo madadagdagan ng mo dito ang kasalanan mo. 'Di ba, men? I hope you get my point, mga kababayan ko, no? Kung ano pa rin ang paniniwala nyo dyan, go ahead, 'di ba? Total, yung faith nyo naman ang magbibigay sa inyo ng ng peace of mind 'di ba? Natanong lang ako kung anong makokomento ko dito sa video na to. Kasi for me pagka ang isang religion or samahan priority yung yung mga pagbibigay na yan. Malay natin kung ganyan talaga siya araw-araw, no? Or every service, ganyan ang bukang bibig niya. Aalisan ko talaga yan. Kapag ganyan. Pero kung bibihira lang naman, yung parang tinitikil lang kayo, yung baka pwede ko pang palusutin kung nasabi niya lang yan once a year. Yung mga dyan, magbigay naman kayo, di ba? Hindi naman siguro masama for me. Di ba? Pero kung every service na lang ganyan siya, alisan ko yan. Kung ako. Pero kung naiintindihan nyo naman yung ginagawa ni pastor, go ahead. Di ba? Faith nyo naman yan mga kababayan ko Hindi nyo naman ako pwedeng pagbawalan na pakialaman to kasi ito ay nasa public Hindi naman ito pribado At nagkataon na merong nagpasa sa akin ng video, inutusan ako, reaction ko, sasabihin ko kung ano yung gusto ko. Ngayon, kung may mali sa mga sinabi ko, nasa inyo yung bola para idepensa. Hindi bungo, hindi mo naiintindihan Ganito kasi yan ganyan, ganyan, ganyan. Wala tayong problema. So, yun lang po muna. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.